Kumusta naman kaya ang mga makakapalang mukha dyan sa immigration? Umpisahan natin kay Commissioner Morente. Mga kaibigan, may hamon sa kanila. No. Si Vico Soto, si Mayor. Alam niyo, maswerte si Vic Soto, nagkaanak siya ng ganito eh. Ito, maganda ang future nito, itong batang ito, maglang yung sosobra. Huwag lang. Ingatan lang niya ang kanyang mga kanyang sinasabi, ginagawa. Kasi baka mamaya sumobra tayo. Ma-overwhelm tayo ng mga papuri. Yun. Ang gusto natin, makapag-preserve tayo, maalagaan natin ang mga bagong henerasyon na merong tayong nakikitang pag-asa bansa natin sa kanila. Ang ayaw natin, yung mga tulisan, di ba? Pero pagka ganito, mabuting tao naman, minsan nagkamali na rin to ng sinabi, di ba? Pero palagpasin na natin to, kasi meron siya mas mabuting ginawa ngayon eh. Pinakita nito, mga kaibigan, nasyonalismo mahal niya, bayan niya. Siya, mayor lang siya, local official lang siya. Pero mga sinasabi niya, dapat ginagawa ng national government. Yung kanyang pinakikita, yung hindi nagagawa ng national, ginagawa niya sa lugar niya. Pinagmamalasakitan niya ang kanyang lungsod. Dito, hindi kayo pwedeng umabuso. Sumunod kayo sa batas. Kayong mga hindoropot na incheck. Maliwanag yung sabi niya yun. Mga kaibigan, kaya sinara yung restaurant, walang permit. Sino nag-ooperate without ang tagal na. mayor's permit? Ang tagal na nun. Ngayon, may hamon itong swerte si Vic sa anak niyang ito. Hindi siya, malas siya kay Tito Soto sa kapatid. Ito kabaliktaran ni Tito Soto Si conspiracy. Mga kaibigan, napakalayo. Ang laki ng agwat sa kakayahan kung paano mag-isip ng tama, di ba? Si Tito puro dispalinghado, mga kaibigan, di ba? Hindi na inulit Sabi niya, if you want to do business in our city, you follow our laws. Ayan, sabi ni Soto dun sa mga abusado, di ba? Mga inchik. Mga inchik lalo na. Ito hamon niya sa immigration. Just let us know. Ipaalam niyo lang sa amin how the LGU, yung local government unit, sila yun, di ba? Yung mayor of Pasig can help paano makakatulong ang LGU ng Pasig in catching sa paghuli at pagpapatapon dyan sa mga illegal workers at businessmen na in-check. Mga kaibigan. Yan. Inaka mo ng immigration. Di magkakahalataan nga naman. Nila record yan. Yung pananalita na yan, mga kaibigan, kung di makapalang mukha nitong mga nasa immigration, mga kaibigan, alam Bakit kami alam? Andito sila. Alam kung sino yung illegal. Tutulungan pa nila kayo. Kung ayaw nyo ulihin, kami huli. Turnover namin sa inyo. Pero dapat yan, deport nyo. Diba? Huhulihin for deportation. Baka mamaya huhulihin para pagkapirahan nyo. Yung katarantaduhang yan, diba? Tsaka yung LGU, yung local government, malaki talaga magagawa niyan kung kikilos Yan. Kung kikilos. Tama. Sa Maynila, Quezon City, yung mga inchik dyan na Ayaw rin Ba't kaya? Oo. Mabuti to. Totohanin mo yan, Mayor Vico Soto. Meron kaming nakikitang future sa iyo at sana nga lang maalagaan mo yan. Alaga lang. Palagay ko naman, mabait. May nagkwento nga sa aking isang kaibigan natin, Peter. Ano raw to talagang matino
yung anak nitong kaibigan natin, nagka-problema sa lisensya. Driver's license. Taga-Pasig sila eh. Ngayon, driver's license niya nawala. Di siyempre, kukuha ka ng bago. Di ba? Oh. Ngayon, yung lisensya pala niya napulot. May nakapulot. Ginamit ngayon ng ibang tao. Oo, ganun. Ang gumagamit ay tricycle driver. Mm. Meron kaya tang kailangan dun sa city government, siguro dun sa kanilang traffic, sa enforcement. Siya ang kinakarguhan dun sa mga paglabag nitong tricycle driver. Ba't ko kakargo nyo sa akin yan? Meron akong mga affidavit dyan na nawala yan. Katunayan ang lisensya ko hindi naman pan tricycle tricycle driver yung gumagamit Ang lisensya ko pang non-professional di ba? Kotse minamaneho ko, hindi naman ako nagmamaneho ng tricycle Madalit sabi, merong yung problema nitong anak niya ay merong nakapagsabi kay Vico Soto. Kaya inalis lahat yung mga naiintindihan nakikinig doon sa problema Hindi yung napanood mo lang sa social media Magyayabang ka na rin sa social media. Tawagin yan. I-press conference na yan. Di ba? Wala. Doon mo pa alamin Wala. Kita mo. Natandaan mo dyan sa Maynila. Yung mandarambong nasa jeep, nakunan to nang hablot doon sa may sinasaktan siya ro sa loob ng jeep, nasa labas siya sa may bintana. Mga walang yan, tao. Pinatawag. Yun daw sabi, meron lang daw siya nakatalo doon sa sa loob ng jeep. Sumakay doon sa jeep na yun, kaya nabol niya, parang inaano nila na lumabas. Yun ang paliwanag. Tinanggap na ni Mayor yung paliwanag. Eto ngayon, after 1 week, siguro, merong nag-research, di ba? Yung palang hayop na yun, talagang mandarambong talaga yun. Snatcher talaga. May mga kaso na pala ng snatching. Kita na ninyo. Yun ang mahirap sa press conference kagad Kung eto, yung tutukan mo yan na Vico Soto, maraming hahanga sa yung mga Pilipino. Marami pa magagawa yan. Si Vico Soto. Pag kumilos talaga, Mayor, maraming magagawa ayaw kumilos yung iba. Tulad nga sabi ko nga alam mo, di ba, maraming illegal recruiter hanggang ngayon. Sa mga, nag-uopisina yan. Siyempre, muupa ng mga opisina yan, di ba? Illegal recruiter, walang lisensya. Yung iba naman, mga revoke na lisensya, wala ka na rin lisensya noon. Pero pinapaskil pa rin nila yung pangalan ng kanilang agency. O kaya, yung iba, nakiki-agency. Didikit dun sa opisina ng may lisensya, itatabi niya yung opisina niya ron, para kunyari, lisensyado rin siya. Yung parang opisina rin ng lisensyado, dahil katabing opisina. Yan, mga modus ng recruiter yan illegal recruiter. Ngayon, ang dami niyan sa Ermita. Sa Ermita lang mababalitaan nyo, di ba? Ang dami nakakaalis dito, hindi namang OFW na documented. Tapos yung iba, yung pinapacilitate sa airport, di ba? Yung escort, yan, yung mga Pinoy tourist workers. Ngayon, walang ginagawa local dyan Alam nyo, dapat lahat ng magbubukas ng opisina, di ba kumukuha yan ng mayor's permit? Sigurado. May mayor's permit Dapat, Nakapaskil din, may mayor's permit din sila Paano nagkaroon? Yun na nga. Alam nyo, dapat sa bawat lungsod, especially kung recruitment agency yan, bago sila issuehan ng mayor's permit, business permit, kinakailangan mag-comply sila sa requirement. Di ba? Idagdag na requirement yung
Kwan ho, ha? Certification from POEA Yun. na sila ay duly licensed. Kasi kung halimbawa, merong ipapakitang license, hindi mo naman alam kung tunay yun o hindi. Napepeki yun kasi kaprasong papel lang din yun eh. Parang certificate lang na maliit yun eh. Oh. Bakit hindi nila gawin na pagka may nag-apply na recruitment agency, yung City Hall mismo magbe-verify sa POEA kung ito ay duly licensed or accredited recruitment agency bago sila issuehan ng permit kung legal. Di ba? Pero pumunta ka sa Ermita, ang daming opisina dyan. Mga kaibigan, dapat nga yan taon-taon tuwing magre-renew sila ng lisensya nila, ng mayor's permit nila, ng business permit nila, dapat yun din yung proseso. Yun, Di ba? I-clear mo muna sa POEA kung talagang ito ay lisensyado. Anong malay mo? Nag-apply ngayon. Di ba? Ng business permit. May lisensya. Sa kalahatian ng taon nasuspinde lisensya niya. Yun. Paano yan? O kaya na-revoke ang lisensya niya. Hindi na i-report sa iyo. Di ba? Kaya kailangan merong ganong sistema tayo. Wala Gusto manggaling pa sa atin ng mga... Kamukha dyan sa immigration na yan. Yung mga in-check, yung mga local government, malaki magagawa. Tama. Kasi nasa teritoryo nila Kaya lang dakbain yan Sino At ba kung gusto ipasara. Andito ka sa silad namin Di ba? Tsaka yung discrimination na ginagawa nila sa mga Pilipino, tuloy naman yan Di ba? Kaya lang malas nila ngayon, wala na silang customer. Sila na mismo nag-iiwasan na. Talagang ewan ko lang kung magiging makapal pa immigration dyan. Saan? Diyan, ang buka. Wala yan, makapal na yan. Humingi pa Kahit pakuluan mo ng 3 araw yan, hindi nalalambot pa sa kapal ng mukha humingi yan. pa ng dagdag na sweldo. Sino? Sa dyaryo, yung mga taga-immigration. Kasalanan pa ng gobyerno kung ba't magnanakaw sila. Ba't ka pumasok dyan? Bakit? Nung una ba tinanggap mo yung trabaho na gano'n ang sweldo Di ba? Ngayon, mingi ka ng increase. Nagnanakaw na, increase pa. Kino-cover up mo pa. Ba't yung polis ba tumino? Nung bang nadagdagan ng sweldo ng polis tumino? Ha? Ba, hindi Ang dami pa rin. Sabi ko sa inyo, hindi titino Bakit? Nakatikim na Di ba? Nakatikim na sila ng malaking pera. Ani namin yung increase na yan. Mas malaki kinikita namin sa droga dyan. Di ba? Kung kami magnininja kami, recycling ng droga, mas malaki kikitain namin. Ano lang ba yung increase na yun sa sweldo? Mga kaibigan. Kaya dapat itong si Vico Soto, itama lang kami susuporta basta tama kayo. Di ba? Ikakampanya pa namin kayo. Di ba? Mag-iingat ka lang sa mga papaligid sa iyo, yung mga mambobola sa iyo. Tulad si Pacquiao. Talagang mautos siya nung nung gumawa ng pelikula ni Malbar. Jumakpat yun. Magkano kaya binigay ni Pacquiao doon? Naku alam mo. Galit na galit nga yung pamilya ni Malbar ni General Malbar Kilala mo yun Si Villegas. Kilala ko na. Si Joe Malbar pala. Joe Malbar. Kilala ko na. Doon sa mall. Lintik yun, Nakadali, kay Pacquiao. Alam mo si Pacquiao, gaano kagalante yan. Uto si Pacquiao Ultimo si Amay Si Amay. Nagkaka-20 mil dyan Maganda na Amerikano. Bobolahin lang Maganda na Amerikano ni Amay Hindi na ukay-ukay. Ukoy-ukoy. Alang yan. Sana wag malaman ni Amay itong istasyon natin. Baka bigla na naman dumating yan at kung sino na naman ang isama niyan dito. Diyos ko. Pagkatapos
Ano yan? Toilet conference. Ang galing niya. Walang yung buhay to. May virus na yata ako. Wala pa. Wala pa ba? Yeah, salamin. Tama yan eh. Hindi tatalab sa atin yan. Dapat lang. Huwag tayong tablan yan. Oo. Mga kaibigan. Kaya dapat yung gobyerno natin, Sus Mario Joseph, pinatawad na raw. Ang Yung ABS-CBN. Di ba, sabi, si Pacquiao gustong pumunta kay Presidente para lang ipakiusap yan. Isipin ninyo. kala ko pinatuwad. Ang laking problema nito. Pinatawad Tapos yan lang pinakakaabalahan natin. Di ba? Ba't walang kumakalampag sa gobyerno na aksyonan yung katulad nitong ginagawa nung sa Amerika, di ba? Kung paano nila pinahahalagahan at pinaghahandaan, di ba? Yun nga yung sabi, it's not, ano sabi nung Amerikano? It's not so much of a question of if this will happen anymore. Hindi na ito tungkol sa kung ito'y mangyayari. Mangyayari. But rather, more of a question of exactly, hindi natin alam when this will happen. Di ba? Hindi natin alam pare-pareho. Sa Korea, isipin mo, di ba? Katakot-takot na paumanhin ang hinihingi ng ng mga official, health officials, mga kaibigan, sa nangyari sa kanila. Paano? Naging lax sila, di ba? Sa kanilang akala nila hindi ganong kalala ang mangyayari. Pero yan, paghuli na, paano ngayon ang buhay ng maraming Pilipino, lalo dito, mga kaibigan, ang kakayahan ng gobyerno nating tumulong puro reactionary. Wala, Kung kailan may mangyayari, dun sila kikilos Aantayin nila talaga Yung bagyo lang, kita mo. Kailangan dumating muna yung bagyo. Walang prevention Wala, bago kumilos. Ganyan tayo. Ngayon, sa ibang bansa, yung Prime Minister ng Italy, nagalit sa isang ospital. Sinisisi niya itong ospital na to nagpabaya Ba't yan kumalat? Doon pala galing yun, isa lang Tapos yun na, kumalat na. Kinukwento ko nga sa iyo, yung in charge sa emergency na ganyan, ang ginawa nila, nagpakamatay. Sipin mo, nagmaneho, pagdating sa tulay, huminto, bumaba, biglang tumalon. Kinumpirm Confirm. Mga kaibigan, anong naging dahilan ng pagpapakamatay niya? Siguro nakonsensya siya. Siguro nakulangan sila sa sa kanilang ginawa. Dahil later on, sila rin sisising, kamukha nung sinasabi mo. Sa Italy. Pananagutin ka, may accountability ka Di ba? Gobyerno ka mga kaibigan, dito lang wala Dito laging may krimen dito, laging walang kriminal. Walang napapanagot, mga kaibigan. Hindi ba? Ngayon, itong sa Pogo, yan, yung Pogo, napakalaki na ng problema natin. Araw-araw may krimen na inchik. Meron na naman kanina hindi ko na nasubaybayan masyado dahil nagmamadali na akong makaalis mga kaibigan, may mga krimen yung napanood ko kanina sa video, hindi naman natin alam kung sa Maynila yan nangyari. Mga bakla sinampal nung pinagtatadyakan. Sipo, gumagawa niyan, inchik. Dito sa Pilipinas. Ba't ganyang kalakas ang loob niyan? Ayun na nga Sino mga backer niyan? Hindi ba ang handler daw nila si Michael Yang? Yan, Di ba? May backer na malakas yan. Malakas sa gobyerno, sa lahat. Mga kaibigan, mga illegal yan. Yan ang talaga mga problema natin ngayon. Ang China, di ba? Kinancel na yung mga passport na mga inchik na nakapasok dito, may mga criminal records.
at saka mga illegal workers sa ano. Kung kasama yung mga illegal workers. Basta yung may record. May record. May criminal record sa kanila. Financial. Kinancel na ang papel. Kasi pinatitigil na nila yan eh. Nagtataka tayo, bakit ang gobyerno o bakit kayo walang reaksyon dyan? Di ba? Oo. Mismong nag-announce yan, ambassador natin sa sa China. Kailan lang in-announce yan? Kamakalawa. Pero yung deadline pala nun, nilihim muna nila eh. Nung meron ng natunugan na ng mga reporter, tsaka lang na-interview yung yung ambassador natin. Tsaka niya lang sinabi, meron nga, di ba, na ganong order ang Chinese government na kansilahin ang mga passport ng mga nakapasok dito. Tataka tayo eh. Yan yung sinasabi nga natin. Dapat ipatupad nila yung pagbawi doon sa circular order para sa visa upon arrival. Yun ang unang-unang gawin. Pagkatapos tanggapin ninyo yung hamon ni Vic Soto. Ituturo niya sa inyo kung nasan yung mga illegal workers. Ilang araw na itong statement na ito, hanggang ngayon, tahimik ang immigration. Nakita mo? Hindi nila pinapansin, di ba? Paano? Alam na eh. Alam nila eh. Tsaka makapal ang mukha nila. Ba't sino ba kayo kami protektado. I love you raw sabi ni Presidente, di ba? Protektado sila ng Presidente. Kaya hindi nila ginagawang obligasyon yung pagtupad sa tungkulin nila. Tungkulin ng immigration yan, hulihin mo yung mga illegal ba't di nyo inuhuli? Di ba kayo nahihiya? Di ba kayo nababahala? Isang araw, baka mamaya yan pa maging dahilan para mawala kayong lahat sa gobyerno. Yun nga Di ba? Kayo ba nagmamalasakit? Pagkatapos, pag may pumuna sa inyo, kayo pagalit? Ano ba? Ito mayor ito, hindi nila pinapansin Pag dinampot ni Mayor Brico yung mga illegal na intik dyan, ano gagawin nyo? Pwede niyang gawin yan Pwede. Kasi pwede, Siyudad niya yun batas yan batas. Illegal yan, pwede nga citizen sa res Pwede yan Di ba? Ano gagawin nyo ngayon? Di ba? Kung magtayo si Vico Soto ng grupo at saka ng kulungan para dyan, anong gagawin nyo? Yan nga. Di ba? Tamo, hindi pinapansin. Yun ang dapat nyong mapuna. At ang pakiramdam ko, gagawin yun ni Vico Soto. Dapat Kaya lang yun. paon na siyang salita. Di ba? Tama yun. Tama yun Kasi hindi nila makukumanto, hindi nila matanggap yung hamon Nakakahiya, di ba? Kaya ang ginagawa ng mga makakapalang muka, kunyari wala sila naririnig. Isipin nyo, magtataka pa ba kayo kung kami nga bumabanat dito gabi-gabi sa katarantaduhan pinagagawa nila dyan sa yung bago pa ibulgar ni Senator Ontiveros yan, di ba? Binabanatan na namin yan magtataka pa ba kayo kung hindi tayo pinansin? Di ba? Ito, mayor na nga, hindi nila pinapansin di ba? Ano tawag mo dyan? Taga magnanakaw yung mga yan. Yung visa upon arrival. Yan talaga ang pakay nila Yung ba, sisuspendihin nila o aalisin na nila? Kaya nga sabi ko sa iyo yung visa upon arrival, lahat ng pinayagan nila na visa upon arrival, alam nila sa simula pa lang Ito hindi na babalik Mag-overstay ito. At hindi pa yun, magtatrabaho ng illegal. Kaya ang dami nating mga napapasadahang article sa social media. Dito lang, sa online. Hindi naman social media, kundi online. Mga legitimate na mga article. Nababasa natin. Itong Pilipinas, Anya, ang dami nang pumasok. Wala silang masabi kung ilan doon sa pumasok, milyon-milyon na yan, 2 milyon mahigit from, ewan ko kung anong taon yung pinagsimulan. Basta taon na ngayon ni Presidente Duterte, dahil dito lang naman
in-issue yung visa upon arrival eh. 2016. 2016 nung panahon ni Aguirre. Oo. Oh, mga kaibigan, kung ano, hindi masabi, walang makapagsabi kung ilan doon ang umuwi sa China Ayun. at ilan yung namamalagi rito. Ang masama, yung mga gumagawa ng shabu, China na nga nagsasabi, nandyan yung mga kriminal, kaya nga kinancel nga yung passport. Nandito nakapasok. Paano nakapasok? Di ba? Ayun. Siguro, napahiya yung China dahil alam na may mga alam nila na alam na ritong nakakapasok yung mga kriminal. Siguro dumidistansya sila na wala silang kinalaman sa mga activities ng kriminal dito, di ba? Kasi yung ginagawa nilang criminal activities dito, pag doon nila sa China ginawa, baka binaril na sila sa ulo. Mahigpit ang batas doon eh. Oo, sa droga. Ito pa, tingnan ninyo, yung pagsusugal. Di ba na minsan na ibalita namin sa inyo na yung mga nagsusugal sa Macau, galing sa mainland China, mahigpit, hinigpitan na ng China yan. Noon pa. Nakaraang taon pa yata o the other year pa. Kapag ka ikaw, nagpunta ka sa Macau, galing ka sa mainland China, imo-monitor ka. Malalaman kung magkano ang ano mo, sinugal mong pera. Ngayon, iimbestigahan ka. Ayun. Tatanungin sa'yo, saan mo kinuha yan? Nagbabayad ka ba ng buwis? Pagka hindi, kakasuhan ka. Humigpit sila dyan eh. Nagigpit sila dyan. Ngayon, alam mo bakit? Kasi nga baka galing yan sa mga masasamang pamamaraan Droga, di ba? Droga. At saka kung hindi sila nagbabayad ng buwis. Ayun. Dito, yung nagsusugal dito, Ayun. na pumupunta rito, mga Chinese. Dito na ngayon nag-divert eh. Oo. Lumipat eh. Yun ang money laundering ginagawa eh. Yon, Laundering yan eh. laundering. Yun ang dahilan kung bakit mahigpit sila sa mga nagsusugal kahit sa Macau, di ba? Ngayon dito pumupunta. Ayun, dito ginagawa. Nabasa ko yung article eh. May gumawa nung article na ganun nga, mga kaibigan. Kaya ang China, kinansel yung mga passport nila. Di ba? Oo. Dapat yan i-deport na ng kwan yan. Ang problema, saan lahanapin yan? Asan ngayon yung mga taong yan? May account ba ng immigration yan? Di ba ang allowed lang sila na manatili dito sa pamamagitan ng visa upon arrival, 30 days lang eh. 30 days. Oo, isang buwan eh. Mga kaibigan eh. Lahat yan, di na umuwi yan. Nagsisipagtrabaho rito. Ngayon nga, mga kaibigan, medyo dahil dito sa sakit na ito, bihira ka makakita ngayon ng inchik, hindi katulad nun na dagsa eh. Dagsa. Makakita ka dyan sa madidilim na lugar, sa Buendia, tumatawid, sama-sama. Tumatawid kahit anong oras sila gustong tumawid. Kahit na nakapula yung yung stoplight. Di ba? Oo. Muntik man nating mga masagasaan. Oo. Pasasalamatan natin si Mr. Junior Dal. Ito, dumating na yung Maraming salamat. yung inyong pinadala sa amin ni Peter eh. Text nga si Noel nakita niya rin yung sombrero, ang ganda. Bibigyan ka namin niya. Bigyan ka namin, Noel. Baka akala mo alam mo si Mr. Dal Hindi lang naman isa yung pinadalang yan May kapatid pa yan An alien or foreigner entering the Philippines does not have any rights. What they only have is a privilege of condition of stay given to them by the government. Tama yun Kasi itong nagsasabing ito, hindi ko nababanggit retired immigration official ito. Yan.
Pero hindi ito katandaan, masingidad natin, hindi magkakalayo, medyo ilang taon lang ang agwat namin, mas matanda ng konti. Foreigner who entered the Philippines, yun, sinabi niya nga, di ba? Wala kang karapatan pag pumasok ka sa Pilipinas. Sino mang dayuhan. Ang meron ka lang, yung pribileyo. Pero yun ay may mga kondisyones. Kondisyon, no? Yung pribileyo mo. Sa pamamalagi mo. Dito sa ating bansa, ayon sa batas. Di ba? Kaya nga meron mga dinideklara mga persona non grata. Di ba? Dinideport ka, undesirable alien. Hindi ba? Pagka gumawa ka ng labag, sa batas, yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, magbasa-basa tayo ng iba pa rito, mga kaibigan. Teka, hindi ko mabuksan itong iba kasi, Teka, hanapin natin. Mr. Dallas, maraming salamat. At ipo-forward ko na lang sa inyo. Naku, yan na naman tayo Nag-lock na naman Ay, marami pa naman nakasubaybay. Oo Yari na naman tayo mga sa mga dati rin na iba. listener nito naghang Itong aking cellphone buwisit. Bueno, batiin muna natin itong mga nanonood at basahin natin yung kanilang mga opinion at reaksyon. Batiin natin yung mga katropa natin, syempre. Sila Enyang Mina, si Kaani Flormata Saludes, Rosemary Victoria, si katropang Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, si Joel Diaz, buenos dias sa inyong pamilya at alam namin ang inyong kalagayan dyan. Ingat-ingat, sana kami rin na mag-ingat na rin dito sa Pilipinas. Buti pa kayo, mahal kayo ng gobyerno ninyo dyan. Good evening kay DC Encarnacion. Yan. Si Brenda Espileta, kaya ang mahihirap mapala dahil pag tinanong mong anong kakainin mo, ang sagot lang, bahala ng Diyos. Tama nga naman. Pero meron akong kaibigan nun. Kumain ka na ba? Pag tinanong ko, ang sagot niya, hindi na. Hindi pa. Hindi na. Hindi na. Talagang masahol na yun. Hindi na kumakain yun lahat po ng katwiran andito sa administrasyon Duterte. Masama yung katwiran nila, ang tawag lagi, splitting hair. Magawa sila ng katwiran na malayo doon sa issue. Halimbawa, lumabas sa investigasyon ng Senado, talaga palang pakay. Sinasabi lang nila, sila nagsabi. Galit daw si Presidente Duterte kasi nabastos. Nababoy. Mabait daw si Presidente. Hindi raw vindictive. Kaya lang nabastos. Nababoy. Si Hector Ponasier, kung minsan dapat sisihin sa pag-asenso, nawala. Anak ng buwisit na ito, mga kaibigan. Nawala, Hector Yung binabasa ko sana wag sundan ni Vico Soto ang buong ng kanyang bopol na tiyong si Tito Soto. Palagay ko, hindi. May sariling isip itong batang ito, mga kaibigan. Si Yula Sotelo, katropa natin, Kapersi, yung inchik na nahuli, bastos talaga na nandura pa talaga ng inchik beho, tulo, laway. Bakit nga buhay? May shabu yun ba't buhay yun? Lumaban, di ba? Oo, dapat. Sabi nila, kaya napapatay ng laban. Ba't yun ang laban? Buhay. Laban talaga yun. Overstaying pa yun. Walang lisensya yun. Lahat ng batas nilabag noon. Si Jun Perin, kung sino pa nagpoprotekta, sabihin yung pa pinapaalis.
Naku, nawawala. Si Arlene, katropa natin si Arlene Tañedo Barrias ng Amsterdam, tsaka yung kanyang husband Simon, ha? Binabati natin. Yang ngayon ang usapan sa European Union, ang Italy, dahil babagsak ang economy at tourism ng Italy dahil lockdown at ban. Oo nga eh. Yun agad ang tatamaan eh. Yun ang pangunahin eh. Pero mas mahalaga pa rin ang buhay sa ekonomiya. Oo, siyempre. Di ba? Kaya lang, pag walang ekonomiya, lalo tayo, mahirapan tayo. Lalo na. Wala na nga tayong ekonomiya eh. Tapos yung inaasahan na lang natin, nakasandal tayo sa remittance ng OFW, mga kaibigan, sila na nagsasabi, epektado na eh. Epektado na, malaki na. Tama yung sinasabi ni Peter kanina, dapat pati turismo, tigil muna. Tigil. Oo. Tigil lang. Ano ito? Malaki, mag-iipon ng galit itong pangyayaring ito laban sa China. Ha? Oo, sigurado yan. Makalagpas man sila dito, matapos man itong crisis na ito, itong pandemic na ito, hindi man matuloy ito, i-isolate na yan dapat Wala Kasi na. kulang para panagutin sila eh. Anong pwede nilang ipantapat, ibayad na danyos sa perwisyong ginawa ninyong yan? Matindi. Walang Yung katumbas. pagkakalat ninyo ng kahayupan na virus na yan. Buhay yan eh. Oo. Isipin mo. Sayang, mahal pa naman kayo ni Digong. Kaibigan pa naman kayo. Sino pa ba ito? Pasensya na kayo, hindi gumana itong kwan. Si Mama Gigi Sanchez, nanonood sa atin ng Family Birth Control. Si Bing Ruiz, yan. Si Placido Corbito, 16 million na lang ang naniniwala kay Digong. Wala nang rule of law, rule of Chinese law. Hanggang matapos ang term niya, watching from Long Beach, California. Ayun na nga eh. Nanonood si Renato Abinido sa Las Vegas, Nevada, alias Rambo. Yan. Nung araw, kasama natin to. Ito, reporter natin nung araw eh. Sa radyo eh. Si Isko sa kakayahan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito si Biko, kumpara mo kay Isko, mas maganda track record nito. Oo. Kasi ako, ang sinasabi ko sa inyo, magbase tayo sa pagpili ng iboboto sa track record. Ano ba yung ginawa niya? Yung performance niya sa nakaraan. Katulad si Biko Soto, di ba naging konsyal yan? Oo, konsyal. Nadawit ba yan sa katarantaduhan nung siya konsyal? Wala naman. Oo. Naging mayor, nanalo. Kaya Diba? naging mayor yun. Ito ngayon, mag-uumpisa ka ngayon ulit ng track record niya, ipunin mo yan mula rin sa konsyal, sasama mo na itong mayor. Babantayan mo yung track record niya kung maganda. Ngayon, pag yan naghangad ng mataas na pwesto sa gobyerno, o kaya wala na tayong mapili para itapat, para mamuno sa atin sa susunod na eleksyon, tignan natin kung magiging maganda ang track record ni Biko Soto hanggang doon, at kung siya, meron ding, ambisyon o whatsoever na makarating sa ganung posisyon. Di ba? Pero, sa track record tayo magbabase, kaya anuman ang tatakbuhan ng isang politiko, kay mayor pa man yan, tatakbo siya ulit na mayor, ano pa man, track record niya, pagbasihan natin. Yung track record nung nakalaban niya, walang hiya yun mga kaibigan Iba record nun. Pag di mo binoto yun i-istorbohin ka nun Oo. Akala ko nabuhay si Lauro. Patay na si Lauro. Mga kasama namin nung araw yan Si Eric Sunga,
binabati natin. O, si Raul Bautista, nanonood sa atin. O, eto si Roldan Flores, ng South Korea. O, kumusta ka dyan, Roldan? South Korea yan. South Korea ka, di ba? Kung di ako nagkakamali, si Roselyn Rigo de Dios. Tanggalin mo si ito, si Roselyn Rigo de Dios. I-block mo na. Troll ito, troll. Dilawan, gusto mong dilawan? Papagawa akong t-shirt. Abangan mo kung sino yung totoong dilawan. Para matauhan ka. Si Junior, ito. Si ano pala yun, si Mr. Dal. Si Mark Irene Carl, buti pa dilawan, may utak. DDS, puro tanga. Alam nyo, ako tatanungin ninyo, ayoko yan yung mga dilawan. DDS. Kung ano man yung political party mo. Kasi, sabi ko nga, track record lahat tayo magbase. Huwag ka magbase sa partido. Ano bang partido nito? Oo. Maliligaw ka dyan. Kasi, walang pakialam yung partido sa gagawin ng isang tao Di ba? Magwalang hiyayan, magpakabuti yan. Walang pakialam ang partido ron Di ba? Ang magdi-decide sa gagawin niya ay siya mismo. Hindi yung partido. Lalo dito sa atin, yung partido sa partihan lang yan. Kaya may partido. Nagpapartihan sila, mga kaibigan. Si Kim Angelo Abat. Puro daldal ang mga dilawan. Kasi talo na kayo, wala kayo binatbat kay Duterte. Tanggalin mo na rin to si Dilawan. Yan ang ayoko Ayoko ng Dilawan, ayoko ng partido rito Si Kim Angelo G. Abat, black At ibablock na rin kita. Mukhang ka-Facebook ko yata ito tatanggalin na kita. Ayoko yung ganyan, yung partisan, ayoko. Si Mark Anthony Mendoza. Si Susana de los Santos na ating katropa, binabati ho natin, si June Di Valencia, isang actor, singer, mga kaibigan. Si June Cases. Huwag na kayo mag-away, kaya nang pinagmumula ng dinadivert yung issue Ayan. Kaya yung nangyayari, nagsasagutan sila dito sa social media. Ayoko yan, di ko ini-encourage yan Di ba? Pwede yan, magbibigay tayo ng opinion, pero base dahil sa ikaw ay Pilipino. Hindi dahil sa ikaw ay galing sa isang partido. Ibig mo sabihin, pag dilawan walang karapatan maging Pilipino. Mas may karapatan pa sa inyo, incheck. Hindi gano'n. Sabihin niyo yung katwiran, katulad halimbawa, hanggang ngayon, yung mga sinasabi ninyong dilawan, galit na galit yung kay Marcos Di ba? Hanggang ngayon, magrarally sila, ayaw nila sa gobyerno ngayon, pero ang binabanatan nila si Marcos. Ano ba yun? Ano problema nyo kay Marcos? Patay na yun. Wala na yun. Di ba? Tagal na. Tutusin nyo nga, pinakamagaling si Marcos, naipaliwanag na nga natin At ako, hindi ako pumapayag na si Marcos kukumpara mo kay Duterte. Walang point of comparison yun. Kung may kaso yun, libel yun Di ba? Libelous yun. Ikumpara mo si Presidente Duterte kay Marcos, ang galing ni Marcos. Statement yun. Hindi nagmumura yun. Bakit po napipigil ang hininga kapag narinig ang mga komentaryo ninyo? Besides, di naman po siya invited sa program nyo. Tama. Pwede naman siya. Hindi, nanggugulo na ayaw nila nung merong ibang opinion. Gusto nila isa na lang. Gusto nila sasabihin mo, napakabait ni Presidente Duterte. Napakagaling ni Presidente Duterte.
At ito, pinakagusto nila. Gawin nating papa sa Roma. Ha? Oo. Gawin na natin papa sa Roma, yan. Banal na banal yan eh. Parang hinilublob na nga sa isang drum na holy water yan eh. Sa kabanalan yan eh. Si Mel Rualiso, nanonood from Stockton, California. Si Jeremy Arandia, huwag kayong magtanggol ng mali, mga DDS troll. Kay Mocha kayo manood. Ano ba ang ginagawa ni Mocha? Meron bang palabas yun? Tanong mo dun sa kaibigan niya. Si Francisco Villarreal. Tsaka wala na kayo eh. Dito, recorded ang broadcast natin nasa social media, di ba? Lahat ng sinabi ko, nangyari. Lahat ng ibinabala natin na sana wag gawin ni Presidente Duterte na kapag ginawa niya, ito mangyayari. Oo. Nagkatotoo lahat yan. Hindi naman kami manghuhula. Hindi naman ho kami dalubhasa. Hindi rin kami valedictorian. Di ba? Hindi naman kami professional. Ha? Degree holder. Wala kami lahat yan. Pero ano ang sikreto? Hindi na sikreto yun eh. Ano ang dahilan? Bakit lahat ng sinasabi nating ibinabala nating mangyayari, nangyari nga. Ikinabahala natin na mangyayari, nangyari. Katulad ng pagbagsak ngayon, unti-unti na pagbagsak ng ating ekonomiya. Mga kaibigan, pag-alis ng mga investor dito, bakit nagkatotoo lahat yan? Hindi ho dahil yan sa pinag-aralan. Kung hindi, yan ay sa kasaysayan, sa mga pangyayari, makatotohanang nangyari sa mga nakaraang administrasyon at panahon nila. Yun dapat naging leksyon. Leksyon yan eh, di ba? Doon mo lang ibabase, magiging objective ka na eh. Magiging tama ka na eh. Bakit Magiging pinipilit tama nyo lang. maging mali eh? Oo. Di ba? Pinipilit nyo maging mali. Ha? Wala na ba kayong ibang pupuntahan kundi isang paniwala na lang? Hanggang kailan yan? Hanggang kailan ka ba mabubuhay? 100 taon? Wala. Di ba? Si Jeff De La Cruz, this is sad when expats, foreigners are criticizing the Philippine government, its papers for exit even when you're telling the truth, while when Filipinos criticizing U.S. government or any nation of the world, they do all the right such an unfair world we live. Unfair world we live in. Yan. Si Mimi Basalio, ang mother ni Vico Soto, ay intelligent. Kilala ko nanay niyan kasi artista yun eh. Si Connie Reyes. Connie diba? Reyes. Dati Mumar. Kaya may pinag-aralan talaga yun. Si Ray Mendoza. Nanonood sila ng misis niya sa Baltimore, Maryland, USA. Layo niyan. Malapit sa Washington yan, di ba? Si Diana Sayas Kirante, si Jojo Acebeda Baculo. Kapag lumala pa ang COVID-19, baka mapilitang umuwi na kaming OFW. Ang tanong, handa ba ang ating pamahalaan? Saan maghahanda yan? Maghahanda ng pagkain? Wala nga hinahanda eh. Wala nga pinaghahandaan. Si Vincent Garcia, nanonood from United Kingdom. Okay, medyo gagahuli na tayo sa oras, Peter. Ha? Si Lolo Ben Hamintado,
si Lola Veronica Tado, buong pamilya Tado dyan po sa Barangay Bagong Silangan, binabati natin. At sa lahat po ng mga hindi namin nabati na at nabasa, pasensya na po sa ibang araw po. O bukas, di ba? Bukas. Papaalam na po kami ni Peter. Maraming salamat sa inyong mga pagsubaybay sa palatuntunang Lapid Fire. Ito po si Peter Talaslas. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. Sa pangalan po ng ating technical director si Braille. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Bebot! Belyo! Mabuhay ng buong ganap, sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit.